Dinalaw ko siya para isurpresa. Laking gulat ko na ang asawa niyang si Nadia ang nagbukas ng pinto. Kitang-kita ko ang pagkakaiba namin ni Nadia. Edukada siya, maganda, galing sa marangal na pamilya at may respeto siya sa mga tao. Habang ako ay isang babaeng hindi naman kagandahan, babaeng nagkamali at itinuring na kabi. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Mon. Si Mon ay isang babae na 27 years old na never pang nagka-boyfriend, kaya naisipan niya sumubok sa online dating app. Dito niya nakilala si Leo na isang sima na akala niya ay malabo na maging sila dahil sobrang gwapo niya, maputi at halatang mayaman. Habang si Mon ay hindi naman kagandahan, simpleng probinsyana lang, maitim, baduy, manamit at hindi kagandahan. Kaya sa tuwing nagkakachat sila, hindi umaasa si Mon na magugustuhan siya ni Leo, pero habang tumatagal ay nahulog na ang loob niya. Hindi niya na maalis sa kanyang isipan na pinapangarap niya na sana maging sa kanya si Leo. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, nag-offer mismo si Mon na magpapadala siya kay Leo ng mga private pictures at video sa sobrang takot niya na iwanan siya ni Leo. Hindi siya nagdalawang isip dahil ito lang ang paraan para mapatunayan niya na mahal niya talaga si Leo, hanggang sa naging sila na. Pero isang araw ay umami na lang sa kanya si Leo na kasal na pala siya sa kanyang asawa at meron silang anak, kaya dito na gumuho ang mundo ni Mon. Sinabi naman daw ni Nadia, ang asawa ni Leo, na ayaw niya nang makipagbalikan, kaya ipinagpatuloy nila ang kanilang relasyon. Hanggang sa nagkita silang dalawa, nagkasama sila sa isang resort at dito na nangyari ang mas higit pa sa una nilang pinag-usapan. Bumalik na ng barko si Leo at nalaman ni Mon na buntis siya. Simula no, naging madalang na ang reply sa kanya ni Leo. Hanggang sa bumalik na ng Cebu si Leo, kaya naisipan naman ni Mon na dalawin siya para isurpresa. Pero laking gulat ni Mon nang ang asawa niyang si Nadia ang nagbukas ng pinto, kaya dito na sila nagkita ng harap-harapan. Dito na nakita ni Mon kung gaano talaga kaganda si Nadia. Makinis ang kanyang kutis, matangkad at matangos ang ilong. Maganda siyang manamit, halatang galing sa mayamang pamilya. Ang itsura niya ay parang isang artista. Ang presensya niya ay nakaka-intimidate, malinis, mabango at may tindig na parang kagalang-galang. Nalaman din ni Mon na si Nadia ay isang pulis, edukada, may mataas na respeto ang mga tao sa kanya. Kaya mas lalong nandiit si Mon dahil naramdaman niya na sa lahat ng aspeto, itsura, karera at estado sa buhay ay sobrang layo sa kanya ni Nadia. Pagbukas ni Nadia ng pintuan, tinawag niya pa si Leo at sinabi na, "Love, eto na ata yung yaya na pinadala ng mama mo." Nakita siya ni Leo pero wala na siyang ibang nagawa kundi umiyak habang hawak ang kaniyang tiyan at sinabi na, "Pasensya na, mali lang ang lugar na aking napuntahan." Kinagabihan lang din ng araw na yon, sinabi sa kanya ni Leo na itigil na nila ang kanilang relasyon dahil aayusin niya na ang kanyang pamilya at susuportahan na lang ang bata. Hindi yun matanggap ni Mon dahil hindi niya kayang mawala sa buhay niya si Leo hanggang sa nanganak na siya at binisita siya ni Leo. Pinipilit niya pa rin si Leo na manatili pero wala na talaga. Ang sabi niya lang ay, "Nandito ako para sa bata dahil gusto ko na talagang ayusin ang pamilya ko." Hanggang sa dumating ang first birthday ng anak nila ni Leo at ginanap nila yon sa isang resort na hindi niya alam na pagmamay-ari pala ng pinsan ni Nadia. Dito na tuluyang nagkabistuhan ang lahat dahil nakilala si Leo ng may-ari ng resort at naibalita yun kay Nadia. Bigla na lang din dumating si Nadia sa resort at dito na nangyari ang pinakamasakit na kahihiyan niya sa kanyang buhay. Nalaman ng buong pamilya ni Mon na kabit lang pala siya ni Leo. Ininsulto siya ng mismong ina ni Leo na kasama din ni Nadia. Mas lalo niya pang naramdaman ang sakit nang makita niyang harap-harapan ng pagkakaiba nilang dalawa ni Nadia na sobrang edukada, maganda at galing sa marangal na pamilya. Habang si Mon ay isang babaeng nagkamali na may anak kay Leo at itinuring na kabi. Sa ngayon ay wala na kaming komunikasyon ni Leo. Ang asawa niya na si Nadia ang nagpapadala ng sustento para sa amin ng anak ko. Sa kabila ng lahat ng kasalanan na nagawa ko laban sa kanya, si Nadia pa rin ang tumutulong sa aming mag-ina. Siya pa mismo ang kasama ko kapag may emergency tungkol sa bata at ako hindi ko pa rin maalis sa isip ko si Leo. Mahal na mahal ko pa rin siya. Alam kong talo ako ang nagkamali, ako ang nasaktan ng sobra. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis!